So, concrete dam na sa recall sa first na to nga example is wala tay hydrostatic uplift, no? So, sa second example na to na natay hydrostatic uplift. So, wala po dito na set dire. Okay. So, sa intro. So, a concrete dam 4 meters on top and 10 meters at the bottom and 25 meters high as water 20 meters deep acting on its vertical sides. So the coefficient of friction between the soil and the dam is 0.63. Assume there is a hydrostatic uplift. So not a hydrostatic uplift that varies uniformly from full hydrostatic force at heel of the dam to zero at the toe. No? So how far is the vertical resultant force from the toe? How far? Okay. Resultant. So bar X, no? So ang atong gipangita is bar X. Second, what is the factor of safety against sliding? Third is what is the factor safety against overturning? So yet use as specific gravity of concrete 2.4. So let's draw. No? So 4 meters on top. So 4 meters on top. And then to 10 meters at bottom. So 10 meters the bottom. So 25 meters ang height. Okay. Murag dili kayo ko ano. Wala kayo naka-scale na to niyan. 10 meters, 4 meters. 10 meters. 25. Sige na lang. Nagdili kayo ko ano. So, wala niya ang atong dam. And then, the question. Ang depth sa water is 20 meters. So, since this is 25 meters man ang atong height, so ang 20 meters na dalapita. Okay? Sunod, natay hydrostatic uplift nga full sa heel 0 sa 2. Okay, so mo niya to ang hydrostatic uplift. Okay. So this is our water surface. Sunod, okay, atong pangitaon is ang bar X, no? So I think naka-screenshot mo sa mga formula. So first na nato buhaton nato sa i-divide atong dam, no? So into manageable nga mga shapes, no? So rectangle and triangle, no? So this is 4 meters. So therefore walang yun siya nasakto pag drawing, no? So more siya para kadakon, but this is 6 meters. Okay, 10 man ang total ana. Okay? Sunod. So in order for us to solve for the bar X, so recall ang formula ni bar X is Rm minus Om over Ry. So we need to solve for Rm, Om, and Ry. But ato na lang po solvon si Rx daan, no, para ang ato na siyang magamit sa FS, factor of safety against sliding. Okay?
So, dali na itong buhaton is to solve for the hydrostatic force. No? So, ang hydrostatic force na to is, di ba, mag-draw man ta sa atong analysis of 1 meter nga width. So, mo niyang 1 meter. So, naa diri ang centroid no sa atong rectangle. So, mo na ni karon ang atong bar H, di ba? So, ato nang ma-solve ang F. So, hydrostatic force is equals to gamma bar HA. So, F is equals to gamma. So, man si gamma, since this is water. So, water. So, 9.81 times bar H. Pila man si bar H? Wala din ang doing ano. So, this is 20 meters. So, this is 20 meters. Okay? So, since this is 20 meters one, so ang bar H na to is 10 times area. Area niya is 1 by 20. Okay? So, therefore, F is hydrostatic force is equals to, di naman siya sa pag-calculator na ako. Pila man? Pumar. 1962 kilonewton. Okay? So, kailangan na naman tayo F. So, itong solvon ang mga weight, no? So, kumuha niya ang centroid sa ito ang rectangle. Sa triangle, utang na ito na direpita. Okay? So, kabalo naman kita sa centroid, no? So, naadari si weight 1 and weight 2. Okay? So, ang distances nila from the hill, from the 2, let me see, 2, diba? So, atong pangitaon pod ng ilahang distance, ana, no? From the centroid to the 2. So, mo ni si x sub 1, mo ni si x sub 2. Okay? Sa ato sang solvon si weight 1, no? Si weight 1, recall, that is gamma volume. Diba? Recall lang ha. Gamma is equals to weight over volume. So therefore, weight is gamma volume. Okay? So weight 1, gamma of concrete. Diba? So, gitagaan man tag S. So that is S concrete gamma water volume 1. Okay? So nakasubay pa. So, weight 1. So, SC. Ihatag na 2.4. Kanina no sa question, that is 2.4. Gamma water 9.81 times volume. Volume niya, this is rectangular. So 4 times ano lang ikuan sa 4 times 25 times 1. Okay, so di na isuot ang units. Ito na lang isuot no, para di maglibog. So kining gamma sa water, di ba? This is kilonewton per cubic meter. This is meter, this is meter, this is meter. So therefore, cancel si cubic meter. So therefore, ang atong weight is naka kilonewton. Pila man.
Pila? 2354.4. 2354.4 kilonewton. So, sa weight 2, same gyapon, no? Gamma volume gyapon. So, weight 2 is equals to 2.4 times 9.81 times volume, since that is triangle 1/2 times base 6 times height na 25 times width or ang perpendicular to the paper, no, nga 1. So therefore weight 2 is pila man? 1765.8 kilonewton. Okay? So, nanatay weight 1, weight 2. So, ito pong pangitaon ilahang distance from their centroid to the 2. So, ito na lang, hindi rin na lang, tapad na lang na ako. So, ang x sub 1 is, ang tanahon ni mo, katungaan ni plus 6. So, therefore, 8. So, nagets ra? 8, nganong 8? Ang distance sa centroid ni weight 1 padulong sa 2. Thumbs up if nagets ra nganong 8. Sunod, si weight 2. So, this is triangle man. So, this is 2/3 of 6. 2/3 of 6 is 4. Sakto? 2/3 of 6 is 4. Okay? So, by the way, na naman tayo shortcut ani, no? Di ba? Ano naman gito lang shortcut ani. So, nadiri ang ato ang F. Ang distance ni F sa 2, the perpendicular distance niya, ato siya nganlan og Y. Si Y is equals to 20/3. 1/3 of the height of the water. Okay? So, muna atong Y. Okay? So, recall the formula for bar X. So, the formula for bar X is, actually, makuha ram gyud mo ang bar X, no? Kung mag-summation ka tanan sa 2, no? Kung makalimot ka sa formula, mag-summation of forces sa 2 ra ka at 2, no? Kung makalimot ka sa formula, summation of forces at 2 also 0. Mura na yung, summation of moments, sorry. Summation of moments at 2. Mura na yung bahaton kung makalimot ka sa formula, no? So, anyway, gitagaan tag formula. Pero dito na gyapon to derive, ha? Ang formula sa bar X. So, kung makalimot mo, summation of moments at 2 lang ta. Since, kabalo man ta, so, mo gamit na sa formula. So, need ta sa RM ug OM ug RY. So, first, ato sang, hindi pa tayo hydrostatic uplift, no? Nga U. No? U. So, sa may formula ni hydrostatic uplift? Formula ni hydrostatic uplift, since this is triangle, di ba? Triangle man ni si hydrostatic uplift. So, kasi maglibog mo, i-reason sana ko ni. Ato sa pangitaon ang iyahang centroid, no? So, ang centroid ni hydrostatic uplift is naa sa somewhere here, no?
diha ang ihang centroid ni hydrostatic uplift, no? So ang formula niya is this is triangle. Tanaw ninyo triangular. So therefore 1/2 times sa naman eh. Pila man eh. This is sa 6298. So 1/2 kini. Wani ang atong triangle. Okay? So 1/2 of base. Pila man ang base? 10. Ang atong height, pila man ang atong height? Ang height nato is the sa kalimot ko ano yung nga part. So atong height ani. Okay, kanumdum na ko. So ang height ani kalimot ko is di ba recall ta sa pressure, no? Recall ta. So this is P is equals to gamma H. Recall rata ha. So P is equals to 9.81. Ang depth sa water is 20. Di ba? So pila man eh? 9.81 times 20. So that is 1962. So this is 1962. 196.2. No? So times P mo ni ang kini. Mo ni ang atong P. From here, ang height niya that is P. So times P, pila man ang atong P? 196.2 times width, di ba? Times width nga 1 meters. Okay? So, pila man na? Kumar. Okay, so, mo ni ang P ha. So, ang P, di ba, recall sa tong previous nga topic, no? So, that is gamma H, no? So, hydrostatic pressure muna, hydrostatic uplift, no? So, P ang atong kuhaon ana. So 1/2 times base nga 10 mo ni ang base times height. Kini ang height sa ato ang rectangle times the perpendicular to the sketch is 1 meters. So this is 10 is meters. Si 1962.2 since that is pressure, that is kilonewton per square meters. And si 1 is meter, so therefore cancel si square meter. Therefore, ang atong U is naka kilonewton. So 981 kilonewton. Okay? So nagets ra? No? So kung nakalimot mo sa formula sa bar X, summation of moments ra.
sa 2. Okay? So, dali na ta sa pag-solve sa Rx ug Ry. Formula ni Rx. So, si Rx, summation na, no? Summation na sa forces horizontal, no? Since wala man tayo laing horizontal, si Rx is equals ni F. Diba? Wala laing horizontal, kundi si hydrostatic force ra. No? So, therefore, that is, pila to? 1962. No? 1962 kilonewtons. Si Ry is summation of forces vertical, no? So, weight 1 plus weight 2 minus U. Okay? Weight 1 plus weight 2 minus U, no? Provided na ni siya sa formula, no? Pero kung wala mo ka tawagan ng again, kung wala mo katimaan, summation of forces vertical ra gyapon na, no? So, Ry sumo ni ang resultant, no, sa tanang forces. So, Ry is ito sa isuwat. Weight 1, so naman ang weight. Tarday. 2354.4. 2354.4 plus 1765.8. Sakto? Okay. Minus U. U is 981. Therefore, Ry is, kailangan si Ry. So, therefore, Ry is 3139.2. So, Ry is 3139.2 kilonewton. So, nanatay Rx, nanatay Ry. At wala underline ha. So, Rx, Ry. Sunod nga itong isolve si Rm o COM. So, Rm sa ta. Rm, ay by the way, ato sang pangitaon na ang distance, no? Ni U, padong ni 2. Okay, para mausa na tanan. So, that is Z, no? So, Z is 2/3 of 10. 2/3 of 10 is 20, 10 times 2 over 3. 20 over 3. Please thumbs up if na-gets rangan 20 over 3. Or na questions diya nga part? Wala. Wala ray questions so far. Okay. So, kung alam ko na, centroid naman no. So, master na kayo nga ng mga centroid. So, nata kay importante mong napangitaon na to daan ng mga distances, no? So, Rm, mga writing moment, no? So, morning mag make sa to ang mag-keep sa to ang dam nga stable and upright, no? So, unsa man to? Ang weight, no? So, therefore, Rm is W1 x1 plus W2 x2. So, Rm is equals to W1 is, balik na 2354.4 times moment arm 8 plus 1765. Ay, wait sa akin ay. Correction, ma'am? Yes. Hello, sa mali. Yung say correction na niya, ma'am?
ay kanira ang output na outcome after they conduct. So, measurable dapat. Pero mo ra to so far, ma'am. Unsa pa ay napaday, unsa napaday. Ay specify ang weeks. Okay. Sige, ma'am. Thank you kaayo, ma'am. Two weeks. Okay. Okay, so let's continue. So, saan ta? Ang W2. 1765.8 times 4. Okay? So, pila man ang RM? So, RM is 25898.4. 25898.4 kilonewton meter. So, OM na punta. Ang OM is ang overturning moment. So, ang makapa-overturn sa ato ang dam. No? So, si FY o si UZ. Okay? So, si FY, ang atong hydrostatic force is 1962 times the moment arm 20 plus 20 over 3 plus U 981 times 20 over 3 gihapon. Sakto, no? 20 over 3. Okay. So therefore, OM is, hindi naman si OM. OM is, hindi naman Pumar. 19620. 19620. Kilonewton meter. Okay? So, nanatay OM. So, ato na lang gisolve tanandaan ha. Para sa ka, diretso na tag-solve din sa mga value nga needed no sa ato ang question. So, ang first is si bar x, no? So, si bar x. Ang formula ni bar x is, recall, formula ni bar x is Rm minus OM over Ry. Again, kung nakalimot, mag-summation of moments lang mo ana, no? Summation of moments at 2, no? So, since naman tayo formula, ito na lang yung sundo ng formula, no? So, kung makalimot lang ha, moments lang gihapon o summation of forces lang yun. Mora yun ang gikuhaan ana no sa formula, no? Mora na dihagikan ang atong mga formula. So, bar x is Rm. Pila si Rm? 25898. 25898.4 minus OM na 19620 over Ry na 3139.2. 3139.2. So bar x is equals to pila? 2 meters. So therefore,
Lang i-draw ha. Sa mga color. Kaya nakulot mo na itong color. Violet na lang. So, therefore, si RY na adere dapita. Ano si RY? Ang ihang distansya is 2. Okay? Sunod, muna niya ang usa ka question. Ang next is the factor of safety against sliding overturning. Sliding. No? So, that is Fs sub S. So, formula of the factor of safety against sliding is mu Ry over Rx. So, ang mu given nga 0.60. So, 0.60 times Ry nga 25898.4 25898.4 over Rx. Ay, sorry, that is Rm. Manday, so it's Rm. Ry man itong needed. Ry is 313.9.2. 313.9.2 times over Rx nga 1962. So therefore, our Fs sub S, or the factor of safety against sliding, is pila? 0.96. So therefore, since ang gipangita man nato is factor of safety against sliding raman, mo na ni ang answer. No, pero kung mag-ask ang question if safe or dili, di ba, ang factor of safety is dapat greater than 1. So therefore, ang answer is not safe. Since ang gipangayo raman nato is ang Fs sub S raman, so mora nga atong ikahon, mora to i-box. Okay? Pero kung moingon safe or dili, ang answer is not safe. Di ba? It should be greater than 1. So, factor of safety against overturning na punta equals to Rm over Om. So, Rm over Om. So, Rm is 25898. 25898.4 over OM nga 19620. So therefore, the factor of safety against overturning is pila man. Sure ko, greater than 1 gyud ni. Okay, tanahon pa lang ni mo daan, greater than 1 gyud. So 1.32. Okay, so na questions? Wala. So far, wala. If wala, so continue ta sa next na to nga topic, no? Sa isa ka dito kaya sa tan-awon ning syllabus, no? Kaya correction. So, kung may question, pwede ra mag-ask, no?
Actually, ang PowerPoint na ito yung mga solution dito. No? So let's proceed na sa next na ito nga topic. Sa please confirm if makita. Okay. So, mo na ang ato ang PowerPoint, no? So, naragya po yung mga ikuan dire ay solution, no? So, naroon na yung mga solution tanan dire. So, dire na ta sunod sa buoyancy, no? So, katong bata pa ta, no? I don't know if saba ni sa inyong hisgutan, no? Walang ko ta kabalo nga na buoyancy sa una itong mga bata pa ta. So that is why pagabata ginamo, no, usa gina since ang amo mangkong lugar is na ay pantalan, no, so na ay pantalan doon sa mo ang lugar, no. Ang amo yung question pagabata namo nganong ang piso muunlod ang barko mulutaw kung imong yung naon bus bugat mong gid ang barko, di ba? Usa na sa mo ang mga joke sa una na among pangutano namong friend na nga asa may mas bugat ang piso ang barko. Mayroon nga ang barko gud nganong ang barko mulutaw man ang piso dili. So diya mi kutob no wala mi kabaloan sa explanation ana. Sa explanation ana is buoyancy. No, so buoyancy ang explanation. Nganong ang piso muunlod man kung imo ilabay sa water ang barko mulutaw man. No, so buoyancy ang explanation ana. So unsa man ni si buoyancy, no? So dali sa tani Archimedes principle, no? So a principle discovered by the Greek scientist, so siya paghilwas Archimedes, no? So that states that any body sa laser pointer na, okay? Any body immersed in a fluid is acted upon by an upward force called the buoyant force equal to the weight of the displaced fluid. So, mao na ang buoyancy, no? So si buoyancy mao ni si upward force nga nagtuod sa ato ang object pa-upward, no? And that is equal to the weight of the displaced fluid, no? So the principle, also known as the law of hydrostatics, applies to both floating and submerged bodies. And to all fluids, the buoyancy force is equals to gamma times the volume displaced. No, so wala itong akong gikuan isa ha. Okay. Dali na, no? So ito sa principle, no, ni Archimedes. So mo ni ang ato ang object, no? Ato siyang gibutang sa water. So naatay upward force, no? Called the buoyant force and the weight of the object.
So if mag-summation of forces vertical ta, therefore buoyancy or buoyant force is equals to weight. So but atong bungkagon si BF is equals to gamma of the liquid times the volume displaced. No? So or it we can call that as the volume submerged. No? And weight, di ba? Ang weight is the gamma of the object times the volume total or the volume of the object, no? So balik ta sa question nga ngano man nga tawag anang ang piso mounlod unya ang barko molutaw, no? Yes, in weight atong sugatan or mass mas bugat si tawag anang barko, but ang ato mong gina-consider sa ah, in that case is the average density. Di ba? Balik na punta sa density. Di ba? Sa density, kasi ginaingon ni density, ang, pwede lang pambalik na naman dire. No? So, balik na sa density. So, sa lang to. Okay. So, the less dense substance will float over the more dense substance. No? Wala ta nang gisgot of weight, no? Density ang atong gihisgutan. So when we compare the density sa barko ug sa tawag anang piso, mas dense ang piso. Why? Because ato na pong i-breakdown ang formula sa buoyancy sa tawag anang rho or the density, that is mass over volume. Okay, recall ta ha sa formula, no? So ang mass gamay ra sa piso. Pero ang volume pod sa piso, di ba? Compact. Like gamay gid kaayo ang piso. So therefore, though gamay ang iyang mass, gamay man pod kaayo iyang weight, di ba? So dako iyang rho. And then, kung ato siyang i-compare sa barko, ang barko is, kung mass atong isgutan, dako gid kaayo ng barko ang mass, no? But ang volume niya, unsa may volume? For example, ang atong barko is made of metal, no? So ang atong volume ana is ang volume sa metal plus the air inside. Diba, naka-design man ang atong barko nga na ay daghang air sa ilawom ana, no? So ang total mo na ato ang volume total, no? Ang iyahang average nga density ang atong ginahisgutan, no? Dili wala nato gina-consider ang metal alone, but ang volume pod sa air inside the vessel. So that is why kung imo siyang i-divide, mas less ang iyahang density, no, compared to the seawater. So that is why ang buoyancy is able, no, to push the boat, no, upward. So that is why dili mo lubog ang ato ang barko. Nganong mulubog naman pod ang barko? Unsay causes? Kung ang ato ang barko masudlan og tubig, di ba? Kung masudlan na siya tubig, i-fill niya tong mga volume sa air. Mo i-fill ni water. So in that case, ang atong mass mudako na og duro, no? In that case, ang iyang average na nga density is metal plus V, for example, nata sa seawater. So, volume sa metal plus volume sa seawater. So,
Mas then i-divide niya sa mass sa overall, no? So mas dense na siya compared to the seawater. So that is why kung ang atong barko mabuslot or ma-overload, mo sink no siya sa seawater. It is because sa density, no? And also the buoyant force is not able na no to push the boat upward. So nga na lang ang explanation, no? Nganong si piso muunlod, si barko mulutaw. Kung mas gyud ang atong isgutan, di gyud nato na matubag. No? But if density and buoyancy ang atong isgutan, ma-explain na siya ni density, no? And buoyancy. So, let's proceed. Sa naman ta? Okay? So, muna ni atong formula ha. So, always remember, muna ang formula sa buoyant force. And kung mag-summation of forces, the buoyant force is equals to weight. So, therefore, si buoyant force is gamma liquid times volume displaced is equals to gamma of the object times the volume total of the object. No, sample problems. So an iceberg having a specific gravity of 0.92 is floating on salt water, no, of specific gravity 1.03. No, if the volume of the ice above the water surface is 1,000 cubic meters, what is the total volume of the ice? Okay, so balhin ta sa pikas no sa tablet na po. Okay, so please confirm if makita. Okay, so let's proceed. So ang iceberg daw 0.92. So therefore, mo-float gyud na siya kay ang specific gravity sa atong seawater or salt water is 1.03. If the volume of the ice above the water surface is 1,000 cubic meter, what is the total volume of the ice? Okay? So, ang atong gipangita karon is ang total volume sa ato ang ice. Okay? So, ang atong gipangita is ang total volume. So, ato sang i-draw no para mas masabtan nato. So, kung mao ni ang ato ang water surface ay mao ni ang atong water surface, mao ni ang atong ice. Say color na to sa ice kina lang. Mao ni ang atong ice. Lutaw, di ba? So, mao ni ang ato ang ice. So, ang volume daw nga above sa water surface or kini nga volume, kini daw nga volume above the water surface, this is ang volume daw ana is pila 1,000 cubic meter. Okay? Ato lang nang siyang nganlan as V float. No? That is V float. And then, kini is the volume. Kini nga volume, okay, is volume displaced or volume submerged. V-sub na lang, kitaas kayong submerge, no? Hato na lang timbong na lang, pero dito maglibog. Submerge, okay? So therefore, to solve for the volume total, so volume total
So kung sa inyo bang solution, i-volume total na lang or VT, no? Kay say mag-loading kung saan yung V total man di ay. No? So, ano yung solution kay klaro hapon, no? Kay kinsa na nagamit og VTOT. So may VTOT, asa may VTOT tan-awon. So V total man di ay. No? So i-VT or V total na lang, no? Kaya i-VTOT, no? Kay dili kayo sabotable. Okay, balik na. No? So therefore, that is V float plus V submerge. V sub na lang, no? Understandable man. V submerge. V sub. No? So, muna na ang atong formula for V total. So, buoyancy ta, summation of forces vertical, that is BF is equals to weight. Si BF is gamma sa seawater times volume submerged is equals to weight gamma sa iceberg times volume total. So ang atong gipangita karon is volume total. Okay? So dire, no? So naatay value for V float, no? So ang V float nato is 1,000. So therefore V total is equals to 1,000 plus V sub. No? So we can substitute this value sa equation nato, no? So therefore, ato sa ning bungkago, no? So si gamma seawater or salt water, that is S salt water, gamma water, di ba? Then si gamma ice is S ice, gamma water. Okay? So this is 1.03 times gamma water, which is 9.81 times the volume submerged is equals to sa ice 0.92 times 9.81 times substitute na nato, no? So pila man ni si volume total? Si volume total is 1,000 plus V sub. So this is 1,000 plus V sub. So masolve na to si volume submerge, i-add na to si volume float, makuha na nato si volume total, no? So na-get sa ninyo ang ato ang pamaagi. So V sub. So therefore V sub is equals to, you can shift solve that and you can eliminate, no, 9.81. You can divide both sides by 9.81, no, para bubo rin yung i-type sa calculator. So therefore, V submerge is pila man? Pila si V submerge? So V submerge is 8363.636 cubic meter. Therefore, V total is equals to 1,000 plus 8363.636. Therefore, V total, patay. Abot na dito sa second example, dari na lang nga itapat. 9363.636 cubic meter.
Okay, so may questions? Wala. So far. Wala question. Okay, Pomar. May questions, Pomar? Sir, dili din ang mag-cancel ng visa, sir, kay since human sila sa both side. Dili man siya ma-cancel nga no. I-distribute pa man nimo ni. Distribute pa man nimo ni. So lahi-lahi man sila og sa kung term na coefficient. So dili sila ma-cancel. Na kuan ra or ato ning i-kuan, ato pa ning simplify. Pero ma-shift solver ni actually, no? Pero kung ato na siyang i-simplify, ngani siya porma ana, no? So that is 1.03 V sub is equals to 0.92 times 1,000, that is 920. Di ba? 920 plus 0.92 V sub. So, dili pa na siya makancel nga no. Kay kung mag-over V sub both sides ka diha, makancel ni. Na naman po diri si V sub. So, dili nimo siya makancel si V sub. No? So, imo ra po na siyang solbon. No? So, ang pinaka right thing to do is to shift solve na lang. Once na ana ka ani. Kung na ana ka ani nga porma, diretso na lang ka shift solve. Para Thank you, sir. gikatawuan man kada Pomar. Nagang tao da anakas batok hall. Okay. So makapaminaw ra kadag tarong da so basin tik-atik ra po ka sa batok hall no kay dala na po sir ng date siguro. Okay, naging set. Anyway, let's continue no. So a stone weighs 460 newtons in air. When submerged in water, it weighs 300 newtons. So find the volume and specific gravity of the stone, no? So ay nakalimot di ko anig kanang recall, no? So kanang maligo ta. Di ba? Og maligo ta, naatay something nga object nga bitbiton. Or for example, magkuha tag bato, no? Marag kadakon sa imong ulo nga bato, no? So kung ato siyang bitbiton sa kanang nagyunta sa air, nagyunta sa kanang muhawas ta sa water, bugat gyud kayo siya, no? Pero once tawag anang dadon mo na sa tubig, I don't know if mabantayan ninyo somewhat mugaan gyud na, no? I mean bugat gihapon but ma-feel gyud nimo mas gaan siya kaysa naa ka sa out ka sa water, no? So muna ang nag-ak-an na is si buoyancy. So mao ni nga problem karon, no? So ang stone daw weigh 460 newtons in air. So wala pa siya yung submerged sa water. So when submerged in water, it weighs 300 newtons. So find the volume and specific gravity of the stone. So therefore, ang atong buoyancy force is 460 weight niya sa air minus weight niya sa water, no? So mauto nga force ang buoyancy. Therefore, ang buoyancy nato is 160 newtons. Muna nga force ang nag-push upward sa ato ang stone. So na naman tayo buoyancy, ang next natong pangitaon is ang volume sa stone, no? So take note for the word submerge.
Okay? Take note ang word nga submerge. So kung ingon na taong submerge, gi humol na gyud nato tibuok bato. Therefore, ang volume submerged or ang volume displaced is equal to the volume total in this case. Diba? So therefore, V total is equals to V sub. May questions din napita if naa, pwede ra mag-ask. Kung naglibog. Thumbs up if wala. Okay. Okay ha? Again, ang object is naka-totally submerged na. So therefore, kay naka-totally submerged naman, V total is equals to V submerged na in this case. Diba? So, anyway, di man po mo maglibog kay sa problem, may specify man gyud pod kung ni-float or gi-submerge ba gyud or naay part sa object nga ni-submerge o naapoy part sa object nga ni-float. In this case, it was mentioned nga submerge gyud, no? So therefore, V total is equals to volume submerged. So recall the formula of BF. BF is gamma of the water. So gamma water na din eh. So, gamma water times volume submerged. Okay? So, atong volume, since this is 1,000 Newton man ang atong buoyancy, we will use the gamma of water nga 98110. I mean 9810. So, kay naka Newton man ta, no? So, BF, pila man si BF, that is 160. Ito na nang gisolve ganina. 160 is equals to gamma water 9810 times V submerged or that is also V total. Ito na lang siya nganlan og V total. So therefore, V total is equals to pila man? So kay mga daghan man og decimal, sa mga 5 decimal places lang. So 0.01631 cubic meter. Sakto, Pumar? Okay, sakto si Pumar, no? So, si Pumar kay morgi mo kanang cooperate, no? Sa klase, no? Partida. Nag-date pa na siya sa Batok Hall, no? Sa kanang kuan diha, kanang ilang mga tambayanan diha, no? Nya, maka time pag yun to solve, no? Ang mga example nato, no? So, yan na ba? Balance ba? Study and kanang lab, di ba? So, atong sandogon si kuan Pumar, no? Okay? So, next, no? Inspired gyud ka mo solve kung kanang kauban nimo no or gisabak na nun. I mean, kauban nimo ron tapad nimo imuhang uyab, di ba? Ganado gid ka mo solve. Kung tapad, I mean, sayop pugod to ano, nasayop ra giluwas. Ano? Kung tapad nimo, ganado gid uy. Di ba? So, tananing i-solve ning atong next example. So, atong next example is a piece of wood 0.6 meter square. So, ang pasabot ana is, di ba, kanang sa 2 por 2
For example, just kuan na ka ng sa kahoy, ana. This is 0.6, 0.6, di ba nga na bayag forma, no? So 0.6 meter square and 1.8 meters high floats in water with 0.5 outstanding. So kung ato na siyang i-draw, mo ni ang imuhang wood, no? Mo ni imuhang wood. Okay, mo ni imuhang wood. Unya, ang height sa imuhang wood is 1.8. Mo ni sa sarap ni. $1.8. So ang 0.5 outstanding diha isang pasabot kini 0.5 meters outstanding. Ang ni-float sa imuhang piece of wood. Okay? So muna ni, no? So ang atong gipangita, find the weight of the wood. So atong pangitaon ang weight sa ato ang wood. So ato sang solbon si volume total, no? So si volume total ay i-recall sa ta ni weight, no? So ato sa i-recall nganong need nato si volume total. Kay si weight manggod is equals to gamma of wood times volume siya mo ang gitarong sa ang weight manggod sa wood is equal sa gamma sa wood times volume total sa wood. So that is why need nato si volume total. Okay? So si volume total is equals to 0.6 times 0.6, di ba? 0.6 times 0.6, 0.6 square man siya times the total length or height that is 1.8. So therefore, ang ato ang total volume is 0.648. Okay, Pumar. Sakto, Pumar. Okay, sakto. No, so, saan naman ta? Okay, so, and ang volume submerged, nganong need na makabalo ni volume submerged? Kay si BF is equals to gamma sa liquid times the volume submerged. So, need po nato pangitaon si volume submerged. Kung ato ni tan-awon, ang submerged nga part dire is kini. Diba mo na ang submerged nga part. So therefore, atong need ni nga height or length. So therefore, that is 1.8 minus 0.5. So therefore, this is 1.3 meters. So therefore, volume submerged is 0.6 times 0.6 times 1.3. So pila man. So therefore, volume submerged is 0.468 cubic meter. No? Sukad nga ang praise si Pumar, di na nun siya mo answer. No? So, anak ginang Pinoy, no? Kung daygon, dili na noon mo kuan, magpawaw-uwaw. Asakta. Okay? Sunod. Dito ta sa summation of forces vertical. No? So, BF is equals to
W. So, si BF, ay actually, ato sang, ano ni, unsa ni siya? This is water. So, therefore, gamma water volume submerged is equals to gamma wood times volume total. Okay? So, gamma water is 9.81. Volume submerged is 0.468. Is equals to gamma sa wood. Ihatag ba ang S sa wood? Wala. Ang S sa wood is wala. So, therefore, ang first din na to makuha is gamma sa wood. Times the V total nga pila man nga V total nga 0.648. Therefore, ang gamma sa wood is pila? Pila man pumar? Daya ay akan na gyud. So, si Pumar na gyud ang estudyante diri, no? Ang uban pwede na mo leave, no? Si Pumar man ang mo answer. 7.085 kilonewton per cubic meter. No? So, question by sir. So, di pa ni ang answer ha. Ang atong gipangita is ang weight, no? Weight sa So, ang formula nato sa weight sa wood is equal sa gamma sa wood times volume total sa wood. So, therefore, maka-answer na ta. Ang gamma sa wood is 7.085. That is kilonewton per cubic meter times volume total nga 0.648 cubic meter. So, ang weight sa wood is suwa. Pag gani ko mahuman nagsuwat, naanay answer si Pumar. No? Walang ganahan kong Pumar kay cooperative yun ba? 4.5911 or 0.08, no? Kilo Newton. Okay, so may question so far dere wala. Wala. So kung mo-float siya, hibaw-on ninyo, i-mention magyapon na sa problem, no? Kung ni-float siya, naabay submerge nga part or wala. So kung naay submerge nga part, ang volume submerge is not equal sa volume total. Pero kung ang question mo ingon nga an object is submerged, no? Kung isubmerge siya, ang imong buhaton is volume submerged equals to volume total. No? Unya, kung naatay i-attach, for example, nga kanang ini weights, i-add ra gyapon mo sa formula, no? Mubalik ra gyapon ka kung karon na kay multiple objects, no? Na kay kahoy nya gihiktan og bato. So, duha na ka weight ang imuhang i-consider, no? So, ang duha na pud ka buoyancy ang imong i-consider. So, balik ra sa pinaka point, summation of forces vertical. Summation of forces vertical ra gihapon imong buhaton. Okay?
So summation of forces vertical ra diha ra gyapon magtuyok ang ato ang equation, no, ang ato ang solution ana, no. So may question so far? Isa lang. So no. Pit ma-end ang call. May questions? Kung wala, proceed ta. Please thumbs up if wala. Okay, so since ng thumbs up ng tanan, okay, padayon tanan. So by the way, next week, mag-conduct ta sa ato ang laboratory. Laboratory yun siya, no? Kanang mag-ask pa ko ni Ma'am Hebs kung pwede ra ba ta maggamit sa Hinang 101, no? Since gilimit pa malagi ang mga students sa first floor, no? Bawal pa mangod sa first floor sa Hinang. Especially kanang daadang lumbaya sa Hinang 101, no? So mo ganing gi-coral na diha. Gi-limit ang access sa mga student. So kung dili ta makagamit sa Hinang 101, ato na lang dadon ang mga material sa kanang sa asa ta naka-assign na room. Sa asa ta naka-assign na room be Masawa 106 na po. Ito lang dadon sa Masawa 106 ang atong mga material. So yun yung task para next week. Next week na ta mag-conduct og lab. Sa tanaw ng atong laboratory nga kuan ha. So magdala ta, ato lang ni i-by group, no? So ato lang ni i-by group. So bisag pila man mo 29. 29 man mo kuan. Pwede ra og 3 groups, no? Usa ka grupo nga napulo, duha ka grupo nga napulo, usa ka siyam. Okay? So ang leaders, mag-assign lang kog leaders niya, kamo na pamili og members. So ang leaders kay madungog ra ko ninyo. Okay. So ang group 1, ang leader, i-take note ha kay pabi ako nagkuan dire. Pabi ako nagsuwat dire. Nagtan-aw ako sa list of names. Group 1, Guyab. Ang leader sa group 1. Unya sa group 2, si Mabale sa group 2. Group 3, syempre, kinsa pa manilain? Pumar. Si Pumar. No? So, mo to Sir, group lain 1. na sir. Ay, okay, cooperative ba yan ka? Ikaw may kuhan, ikaw may leader. No? So, group Lah, 1, Diyos ko. Guyab. Group 2, Mabali. Group 3, Pumar. Kamunay, pamili sa inyong kauban or ugnay mo doon ninyo, ana lang. Basta, tulo ra ka grupo. Duha ka na pulo, usa ka siyam.
Yan na po yung moduol na ako. Sir, pwede 11 may gay ag-ug yun. Ay, napulo ra lagi kutob. No, so ano na to bagong daan ha. Friend man mini ko answer. 11 na lang mi di lagi. 10 na lagi. Okay? Natubag na daan ang inyong hangyo nga 11. So, ang inyong dadon by group na may dadon, no? Ilista inyong dadon. Ako na lang i-chat inyong dadon para maka-screenshot mo. Kamu ni assign ani per group. So, inyong dadon is thermometer. Thermometer. Kanang thermometer nga pwede ituslo sa tubig ha. Kanang pwede siya kay ato man gud i-measure ang temperature no sa atong mga liquids. So kanang pwede ipahumol sa tubig. Next is okay lang water kay sagasa pwede lang ta makakuha water pero ano lang gyapon ilista. The water, cooking oil. Sunod is rubbing alcohol. Ang rubbing alcohol is ethyl man siguro na sa atong orang i-verify. Okay, isopropyl. Isopropyl, no? 70% ha? Alcohol, 70%. 70% ang iyahang mixture. Nakakuan man na, nakaspecify man na sa inyong alcohol. Next is saan naman to? Dishwashing liquid. Dishwashing liquid. Kung ano bahala kung joy or unsa nga kung ano. So, next is since wala man tayo trapo, no? Pagdala na lang mo og clean cloth or tissue. So, naman tayo weighing scale, di na mo magdala weighing scale o graduated cylinder. Kay lisod po na pangitaon. No? So, maura na. And then, so pa man. Maura. Naara. Pagdala lang pud mo og kuan kanang disposable cups na lang pud. Na. Mo na yung dadaan akong gi-chat sa chat box. Okay? So next week, Monday, mag-conduct mo ana nga laboratory. So, na question sa dadonon next week? Wala. Okay, so muna yung dadoon, no? Laboratory, mag-conduct yung tag laboratory. Since mas nindot og ka ng kuan good first hand experience gyud ng mga laboratory, no? So tanang laboratory nato is mga succeeding na to nga mga laboratory kuan na wala na di na computational, no? Kay this kuan tong ang computational. So tanan laboratory gyud ni, no? Muhawid gyud ta og unsay related, no, sa hydraulics nga mga lab na stated sa CMO. So kinira atong mabuhat og natay sa tawag anang
revised nga syllabus natay tulo ka laboratory. So tanan hands-on ni, no? So mo na atong first nga laboratory. So ang inyong lab first, ang katong kinahanglan nyo nga lab, i-divide gyapon tog 10, i-plus sa inyong score sa laboratory. So take note di ay tuod, though by group siya, kung individual, ay by group na lang gyapon ang submission para dili ko lisod og check. So by group ra gyapon. So tagaan mo na sa kanang Word file, no, aning inig-conduct na nato, tagaan mo na sa Word file nga printable para inyo rang i-encode inyong mga answers para i-print ra. Okay, so let's proceed, no, kay naapat na topic. So 6:30 ta po to, bro, no? Stop share. So please thumbs up if makita ang screen. Okay, so reminders di ay mag written exam hambot ta kano sa atong written exam di. Kung tanawon kano sa atong ka-schedule og written exam. Para maka-study. Written exam 2. Nigka February 18 or 11. Ano sa inyong gusto? Mas sayo or mas late? Kay kung late punta, basin, magkuan na ba, sana, mag-meet na ang lain-lain nga mga topics. So basin magmikos-mikos ng inyong mga kuan, ideas, inyong mga learnings. So 11 or 18? So 11, kaya wala may nanubag. So February 11. Okay, so February 11. So, moto ato ang, isang i-verify ha, sa ang syllabus. Nagawid mo itong syllabus doon. Written exam 2. Part pa din relative equilibrium of liquid. So, February 18 na ta maka-conduct sa ato ang kuan kay duham ni ka topic abi ko usa ka topic sa February 18, no, written tentative schedule sa ato ang written exam 1, RS written exam 2 tentative na pasikatay na. Uy, giingon ba ya kung dili ang schedule sa mga students nga mga activity kay dili kuan ligsan ang mga academic nga kuan
ug Sabado. Ay Wednesday and Saturday. Magpasikat tayo ang first year, second year, ug fourth year. Tingnan ko ano lang. Inig ka... saan nila eh? Tentative ra ni ha. 25. Pwede earlier kung makakita ko laing earlier. So tentatively, set na to sa 25. Kay basin, say activity sa pasikatay, mga basketball, volleyball, ana. Okay. So, punta sa itong next topic, no? So, February 25, tentative. So, let's continue. So, dito sa relative equilibrium of liquids, no? So, naatay tulo ka types, no, sa relative equilibrium of liquids, no? So, first is the horizontal motion. Second is the vertical motion, and third is the rotation, no? So, actually, insert to ng inclined, no? So, related naman po siya sa horizontal, no?